Cheers! Itinaas ni Aris ang kupita na may lamang champagne. Cheers! Tinanggap iyon ni Ivana. Pagkuway sabay nilang tinungga ang laman niyon. The music is good. How about dancing with me? Nakangiting tanong ng lalaki. Napangiti rin siya at bahagyang sinulyapan ang mga parehang nagsasayaw sa gitna ng dance floor. Sure! Ilang sandali pa at malamyos na nagsasayaw ang dalawa sa gitna. Malamig at masarap sa pandinig ang musika ang pumapailan lang sa kabuuan ng restaurant na yun. Mabango si Aris. Idagdag pa ang mga bisig na tila kay tibay na sandalan na nakahapit sa kanyang baywang. Ngunit walang makapang anumang kakaibang pakiramdam si Ivana sa binata. Wala siyang dating sa puso ko. Sa loob-loob niya. You're very beautiful, Ivana. Wika nito sa may punong tenga niya. Ha? Bahagya tuloy niyang nailayo ang sarili rito. Oh, I'm sorry, hindi ko gustong gulatin ka. At huwag mo sanang isipin na presko ako. Talaga lang na hindi ko mapigil ang sarili ko na ipahayag ang aking paghanga sa kagandahan mo. Natawa ng pagak si Ivana. Aris, I know it's too early para magsalita ako ng ganito, but I want to meet your child. Ha? Pero, please, bakit? Well, gusto ko lang siyang makilala para mapalapit sa kanya. Alam kong siyang inaalala mo kaya nararamdaman kong ilang ka sa akin. Aris, napakakaiba mo naman. Kaninang tanghali lang tayo nagkakilala. Ngayong gabi lang tayo nagkasalo sa paghahapunan at... Time is immaterial, Ivana. Ang mahalaga ang nadarama ng puso sa unang pagkikita pa lang. Napabuntong hininga na lamang siya. Ihahatid na kita ha? Okay. Well, why not give myself a chance? Tila sinuntok sa puso si Ivana nang makita ang pamilyar na kotseng nakaparada sa tapat ng bahay nila. May bisita ka? Tanong ni Aris na katabi niya sa unahang bahagi ng kotse nito. I think yes, isang dating kaibigan. Idiniin niya ang kaibigan. Nang sumulyap siya sa gawin ng bintana, natanaw niyang karga ni Martin ang kanyang anak at nakatanaw sa kanilang mga ito. Come, ipapakilala kita sa kanya. Gising pa ang anak ko dahil may bisita siya. Sure. Mabilis na bumaba si Aris at gumilid sa gawin ng pinto niya para buksan iyon. After you. Magalang itong yumukod matapos ilahad sa daraanan niya ang palad. Thanks, nakangiting wika ni Ivana. Ngunit ang totoo, habang humahakbang siya palapit sa pinto ng bahay nila, ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ma'am, good evening po. Bati ni Sally na siyang nagbukas ng pinto. Nariyan po si Sir Martin. Alam ko Sally, thanks. Halika Aris, pasok ka. Siniguro niyang kay sigla ng kanyang tinig. Mami, narito na po si Tito Martin. May uwi siya sa akin at... Natigilan sila sa kasiyahang pagbabalita nang makita ang kaagapay na lalaki ng ina sa pagpasok sa pinto. Good evening, Lance. Come here. Ipapakilala ko sa iyo si Tito Aris mo. Hindi siya nag-abalang sulyapan man lang si Martin. Sino siya? May angil ang tinig ni Lance na hindi man lang ngumiti kay Aris. Siya si Tito Aris mo, bago kong kaibigan at... Bakit may bago ka pang kaibigan? Bumalik na nga si Tito Martin eh. Lance! Nabaghan si Ivana sa ikinilos ng anak. Huwag kang bastos ha! Hindi ba't binilin ko sa'yo na? Lance, say sorry sa bisita ng mami mo. Wika ni Martin na humahakbang palapit sa kanila. Napilitan siyang sulyapan ng binata. Nagtama ang mga mata nila. Nakalakip sa mga mata nito ang panibugho. Ipinilig naman ni Ivana ang ulo. Hindi totoo yun. Dinadaya lang ako ng paningin ko. Aniya sa sarili. Pero Tito Martin... Say sorry sa bisita ng mami mo, okay? Bahagyang lumuhod ang binata upang magpantay ang mukha nila ng bata. Sige, magtatampo ako sa'yo. Napalabi si Lance ngunit maya-maya ay tumingala ito sa ina at kay Aris. Sorry po, naging pasaway ako. Saka ito napayuko. Hindi ko na po uulitin, saka hihingi rin ako ng sorry kay Papa Jesus. Napalis ang inis ni Ivana sa anak at lalo iyong napalitan ng awa. Si Martin na ba ang may kakayahang pasunurin ng anak? It's alright darling. Lumuhod din siya at kinabig palapit si Lance. Minsan ka lang naman maging pasaway kaya patatawarin ka agad ni Papa Jesus. Thank you, Mommy. Agad na yumakap sa kanyang anak. Saka sorry rin po kagabi, nagtantrums ako. You're forgiven, darling. Just say hello to Tito Aris. Napasulyap muna siya kay Martin bago tumingala sa lalaki.
Pero... Please? Hello po, Tito Aris. Napipilitang wika ng bata nang tumingala sa lalaki. Saka isang pilit ng ngiti ang kumawala sa mga labi nito. Sure, iho, it's alright. Ginulo ni Aris ang buhok ng bata. Napatikhim naman si Martin na umayos na ng tayo. Siya nga pala, Aris. Siya si Martin, isang kaibigan. Napipilitang pagpapakilala ni Ivana sa dalawang lalaki. Nice meeting you, pare. Inilahad ni Aris ang palad. Same here, pare. Bagamat tinanggap ni Martin ang palad nito, walang kangiti-ngiti ang binata na mabilis ding binawi. Mag-dinner na tayo, Mami. Kanina ka pa namin hinihintay ni Tito Martin. Nagpahanda siya kay Yaya Sally ng paborito kong ulam. Ha? Napatingin siya kay Aris. Nag-dinner na kami ni Tito Aris mo sa labas. Muling nagdilim ang mukha ni Lance. Mabuti pa, tayong dalawa na lang ang mag-dinner, Lance. Salo naman ni Martin sa tila napipintong sumpong ng bata. Pero, aba, kanina pa ako gutom Pagkawika niyon ay kinarga ni Martin ang bata. Join us kahit kaunti lang para naman hindi sumpungin si Lance. May kalakip na galit ang mga mata nito nang tumingin kay Ivana. Sige, magbibihis lang ako at... I think I better go. Wika ni Aris. Baka matraffic ako, malayo pa naman ang Laguna. Talaga? Taga Laguna ka? Napabaling siya rito. Yeah, may bahay bakasyonan din kami sa Batangas. If you want, pwede kayong magbakasyon dun. Well, I'll think about that. Okay, sige Lance, pare, mauna na ako. Bahagyang kumaway pa sa mga ito si Aris. Marahang tangulang din ang tugon ni Martin, samantalang si Lance ay hindi man lang nag-abalang ngumiti. Tulog na siya, pwede ka nang umuwi. Walang kangiti-ngiting wika ni Ivana nang bumungad siya sa pinto ng silid ng anak. Masyado ka nang naaabala sa kanya. Dahan-dahan ang ginawang paglingon ni Martin na nakaupo sa gilid ng kama ng bata habang hinahaplos ang buhok nito. It's alright, na-miss ko rin naman si Lance kaya gusto ko sanang sulitin ang... Tulog na siya, hindi na rin kayo makakapag-usap. Putol ni Ivana sa iba pang sasabihin nito. Napabuntong hininga si Martin at tila napipilitang tumayo na lamang. Galit ka ba? Pagkuway tanong nito nang bumaling sa kanya. Pilit ang ngiting sumungaw sa mga labi ni Ivana bagamat alam niyang may kalakipiyong sarcasm. Why should I? Wala namang dahilan para. Mayroon. Inilang hakbang nito ang pagitan nila. Dahil matagal akong nawala. Napaatras siya sa dingding sa pagkagulat. At ano namang pakialam ko kung matagal kang nawala? Ngunit pinilit pa rin niyang magtaray. Wala kang pakialam? Saka nito itinukod ang dalawang palad sa dingding, kaya tila nakakulong siya sa mga bisig nito. Talagang wala kang pakialam Pagkuway inilapit nito ang mukha sa kanyang mukha at inilapit ang katawan sa kanya. Martin, ano ka ba? Baka magising ang bata at... Mahimbing na ang tulog niya, hindi na magigising. Tayong dalawa na lang ang gising at tayong dalawa lang ang magkasama rito. You have nothing to worry, okay? Malamig at tila naninibugho ang tinig nito. So you can go now. Langhap niyang mabangong hininga ng binata. Inaantok na rin ako at... Na-miss ko si Lance, but I miss you more. Alam mo ba yun? I don't care. Mahina ang kanyang tinig. You care, I know that. And I know you miss me too. Paano mo naman nasabi yan at... Ngunit sinusian na ng mga labi nito ang mga labi niya. Oh God, I really missed him. At bago pa niya na-realized, tinutugunan na pala niyang mapusok na halik ng binata. Mommy! Umiiyak na wika ni Lance. Kailan kaya siya darating, Mommy? Ayokong kumain kasi wala si Tito Martin. No! Ang tila alingaw-ngaw na mga salita ni Lance noong hindi pa dumarating si Martin ay tila bumingi kay Ivana. Paano kung mawala na naman siya? Paano kung madagdagan ng pagkasanay naming mag-ina na narito si Martin? Paano ang babaeng kasama niya sa mall kahapon? Sukat sa mga kinatatakutang iyon, ay malakas niyang naitulak si Martin upang makalaya sa mga bisig at halik nito. Let me go, Martin! Ivana! Bumakas ang hindi matatawarang pagtutol sa mukha ng binata. Get out! Pero, inaantok na ako kung may konsiderasyon ka pa sa kapwa mo. Dapat maisip mong maghapon akong nagtatrabaho kaya kailangan kong magpahinga. Napabuntong hininga si Martin pagkuway nakakuyom ang kamaong humakbang ito patungo sa pinto.
Okay, I'm leaving. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na ako babalik. Magtatampo na naman si Lance kapag hindi ako nakita. Ha? Ganoon? Siguradong sigurado na ganoon kakahalaga sa anak ko? Ngumisi si Martin. Of course! At wag na wag mo kong babawalan na bisitahin ng bata. Hindi ako papayag. Pagkawika niyon ay padarag na lumabas ng pinto ang binata. Naiwan namang natitigilan si Ivana. May nahagip siya sa salita ni Martin bagamat hindi niya magawang bigyan ng pangalan. Ang sigurado niya, nasa himig nito na babalik-balikan nito si Lance. No! Masasaktan mo na naman ang anak ko. Gigil na bulong niya sa sarili. Ilalayo ko siya sa'yo. Lalayo ako sa'yo, Martin. Where are we going, Mommy? Mamamasyal tayo, anak. Wika ni Ivana habang sinusuklay ang buhok ni Lance. Talaga po? Kasama natin si Tito Martin? Natigilan siya. Hindi siguro, busy kasi siya at... Pero nangako siya sa akin na darating ngayong gabi. Siguro nga pero mamayang gabi pa yun. Ang mabuti pa, sama ka muna sa akin sa mall, okay? Sige na nga po, pero maaga tayong uuwi ah. Baka kasi mainip si Tito Martin kapag nauna siyang dumating dito sa bahay. O sige, pero sa isip ni Ivana ay hindi niya iuwi ng maaga ang anak. Lilibangin niya ito sa pamamasyal para makalimutan si Martin. Isa pa ay may usapan sila ni Aris na magkikita rin sa mall. Marami raw itong pagpapasyalan para sa kanilang mag-ina. Madilim na mukha ni Martin ang sumalubong kay Ivana. Ito ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Where have you been? Galit nitong tanong sabay sulyap kay Lance na nakatulog at karga ni Aris. Nagpunta kami sa Enchanted Kingdom. Nalibang sa oras at na traffic sa pag-uwi. Casual na tugon ni Ivana na inignora ang reaksyon nito. Come here, Aris. Pakiakyat na sa silid niya si Lance. Sa gawing kanan yung kulay blue ang pinto at ako nang mag-aakyat sa kanya. Pagkawika niyon ay sapilitang kinuha ni Martin sa mga bisig ni Aris ang bata. Kabisado ko na ang silid ni Lance. Pagkuway walang lingon-lingon na umakyat ito sa hagdan. Nagkatinginan na lang sila ni Aris. Coffee? Alanganin ang naging tanong niya. Sure, para naman makapagkwentuhan pa tayo. You mean kaibigan mo na si Martin mula pa noong 17 ka? Tila hindi naniniwalang tanong ni Aris habang umiinom ng kape. Well, hindi ko masabi kung friend nga kami. Kasi border namin siya at turing ko sa kanya noon ay kabarkada. Nang umalis siya para mag-abroad, nawala na ako ng balita sa kanya. Pero nung bumalik siya rito, nagkita kami at naging palagay ang loob niya kay Lance. That's why ganoon siya ka at home at kumilos dito sa bahay ko. Ganon? Bakit naman parang hindi ka naniniwala? Nangingiting tanong niya. Hindi naman, kaya lang ay. It's almost 12 o'clock. Hindi ka pa ba inaantok? Buhat sa hagdanan ay pukaw sa kanila ng pababang si Martin. Ha? Sabay silang napatingin dito. I think I better go. Mabilis na inubos ni Aris ang laman ng tasa at agad na tumayo. Sige, Ivana, alis na ako, pare. Sige, bahagya lang tumango si Martin. How dare you? Galit na hinarap ni Ivana si Martin nang mailapat na niya pasara ang pinto. At ano ang karapatan mong itaboy ang bisita ko? Gayong ikaw mismo ay bisita rin dito. Bumuntong hininga si Martin at kampanteng naupo sa sofa. Hating gabi na, mapupuyat ka. Isa pa, baka masanay ang lalaking yun na magpahating gabi dito sa bahay ninyo. Ano naman ang pakialam mo? Nakahalukip-kip na tumayo si Ivana sa tapat nito. Wala ba? Pwede ba, Martin? I don't know what's your game. Wala akong panahong manghula kung anong kahulugan ng mga pinagsasabi mo. Bahagyang tumingala sa kanya si Martin. Pagkuway kalmanteng tumayo ito. Siya naman ang nakatingala rito ngayon. So, hindi mo ako naiintindihan, ganon? Oo. Well, let me explain. Saka siya mabilis na kinabig nito palapit at huli na ang lahat. Sakop na naman ng mga labi nito ang mga labi niya. No! Akmang manunulak siya. There! Ngunit mabilis din siyang binitawan ni Martin. May clue ka na kung anong ibig kong sabihin? Pagkuway tumalikod na ito at humakbang patungo sa pinto. Good night, sweetheart. Wala na sa paningin ni Ivana ang binata ay tulala pa rin siya. Parang sinabi na niyang may relasyon na kami, kaya hindi na dapat nagpupunta dito si Aris. Pero bakit hindi siya nagsasalita? I love you, Ivana. Direktang pahayag ni Aris. Ha?
Sa pagkagulat ay nahila ni Ivana ang palad na hinawakan nito. Naroon sila sa paborito niyang restaurant at kakatapos lang nilang mag-dinner. Sa loob ng 3 linggong magkakilala tayo, tiyak na tiyak ko sa sarili ko kung anong bagay na yun. Haris, may anak na ako. Kaya ko siyang mahalin. Pero... Just say yes. Nakahanda akong pakasalan ka kahit na saang simbahan. Come on, Aris, give me a break. Ano pang break ang gusto mo? Muli na naman itong hinuli ang kamay niya. Kasal nang inaalo ko sa'yo para maniwala kang totoo ako sa'yo. I know, kaya lang ay... Dito rin pala kayo nagdi-dinner? Sabay na napatingala sina Aris at Ivana sa lalaking tumayo sa tapat ng mesa nila. Martin! Ngunit natigilan siya nang may makitang nakahawak na babae sa braso nito. Ang babaeng kasama nito sa jewelry store. Tumawag ako sa inyo, hindi ka pa raw umuwi. Naisip kong baka narito ka. Walang kangiti-ngiti si Martin habang matiim ang titig sa kanya. And I found out na narito ka nga at tila naglalambingan pa kayo ng bago mong kaibigan. Paborito ko ang restaurant na to. Saka siya sumulyap sa babaeng kasama nito. Siya nga pala si Jane Castro. Jane siya si Ivana, yung kinukwento ko sa'yo. At siya naman si Aris, ang bagong kaibigan ni Ivana. May kalakip na sarcasm ang tinig ni Martin. Nakipagkamay naman siya ng ilahad ng nakangiting babae ang palad sa kanya. Si Aris naman ang unang nakipagkamay dito. Ngumiti ito sa lalaki matapos makipagkamay, bagamat hindi bumitaw ang isang kamay sa pagkakahawak sa braso ni Martin. How about joining us? Casual na yaya ni Aris. Sure, tugon naman ni Martin. Ha? Hindi na nagawang tumutol ni Ivana. Nang sumalo sa mesa nila ang dalawa, lihim na naging alumpihit si Ivana. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang naging setup nila. Ang lalaking ito, parang pinangangalandakan pa sa akin ng babae niya. Ngit-ngit na bulong niya sa sarili habang masayang nagbubulungan ang mga ito na tila ba wala sila sa paligid ni Aris. Pumailan lang ang isang tugtugin sa paligid, pagkuway bahagyang nagdimang ilaw. Let's dance? Yaya ni Aris kay Ivana. Otomatikong napasulyap siya kay Martin na tila ba nais magpaalam dito. Sure. Ngunit na natiling tikom ang kanyang bibig. Sa halip ay tinanggap niya ang palad ni Aris na nakalahad. Pare, excuse us. Paalam ni Aris kay Martin saka ngumiti kay Janine. Yeah, sure. Uubusin lang namin ni Janine ng coffee at magsasayaw din kami. Walang kangiti-ngiti ang binata. He's jealous. Ha? Bahagyang nailayo ni Ivana ang katawan kay Aris. Your friend, nagsiselo siya sa akin. Ulit nito sa sinabi. Nagpapatawa ka ba at bakit siya magsiselos? Because he's in love with you. Oh, come on Aris, don't say that. Bagamat lihim na kinilig ang kanyang puso. Lalaki rin ako, Ivana. Alam ko kung paano tignan ng isang lalaking in love ang babaeng kanyang minamahal. At sasabihin ko sa'yo, sa nakalipas na ilang araw na nakakaharap ko siya, hindi ako maaaring magkamali. In love si Martin sa'yo. Aris, ano bang? Gusto ko sanang sabihin na may the best man win. Pero hindi rin naman ako manhid para hindi maramdaman na mas matimbang siya sa puso mo. Aris! I love you, Ivana, pero kung siyang mahal mo, anong magagawa ko? Hindi naman. Siya ba ang ama ni Lance? Ha? Kulang ang sabihing tila ibinabad si Ivana sa suka ng sandaling iyon. Ang laki ng pagkakahawig nila if you don't know. May mga mannerism ang anak mo na nakuha sa kanya. Nagpalinga sa paligid si Ivana at nakita niyang nasa di kalayuan na pala sina Martin at Janine habang nagsasayaw. Aris, please don't say that. Baka marinig niya at isiping. Hindi niya alam na anak niya si Lance. Aris, please. Okay, pero kung may gusto kang sabihin sa akin, say it. Makikinig ako. Wala. Say you love him. Bakit? Para malaman ko kung saan talaga ako nakalagay sa puso mo. Aris, you love him? Napayuko si Ivana. Yes, kaya nga nabuo si Lance. Salamat, at least alam ko na ngayon kung talagang wala akong laban sa tatay ng anak mo. I'm sorry. No, you don't have to say that. Naging totoo ka lang sa sarili mo. Salamat. Can I kiss your cheek? Napaangat ang mukha niya rito. For the first and last time, at least, may maiiwang alaala sa isip ko mula sa babaeng ewan ko kung bakit minahal ko agad. I'm sorry, Aris. Hindi malaman ni Ivana ang gagawin.
please. Okay. Marahang dumampi ang labi ni Aris sa pisngi niya. Salamat. Wika nito. Excuse me? Bahagyang tinapik ni Martin sa balikat si Aris. Change partner tayo, pare, pwede ba? Sabay sulyap nito kay Ivana. Well, sure. Wala namang nagawa si Aris. Ang sweet niyo naman. Pabulong na wika ni Martin. Pakialam mo. Pabulong na angil niya. I told you, wag mong isasagot sa akin yan. Baka gusto mong. Pwede ba Martin, kung ano ang gusto mo, liwanagin mo na. Hindi ako manghuhula, lalong hindi propeta. Naguguluhan ako sa mga pinagsasabi at kinikilos mo. Napabuntong hininga ang binata. Can we talk? Nag-uusap na nga tayo ah. Sa isang lugar na tayo lang dalawa. Sa kotse ko pwede? Napalingon si Ivana kina Aris at Janine na nagsasayaw. Sa malas ay hindi sila mapapansin ng mga ito kahit saglit silang lumabas dahil nakatalikod sa kanilang una. Ano bang pag-uusapan natin? Basta, muli siyang nag-isip. Come on Ivana, ano ba naman yung sandaling pag-uusap natin para masagot ang mga tanong dyan sa isip mo? But, don't get mad, okay? Pagkawika niyo na yinakaw nitong patalilis sa backdoor ang dalaga. So, anong pag-uusapan natin? Pagdaka ay tanong ni Ivana nang makaupo na siya sa unahang bahagi ng kotse ni Martin. Sa halip na sumagot ay isinuot nito ang susi ng ignition at binuhay ang makina niyon. Oh, bakit mo ini-start? Para may aircon. Hindi kumibo si Ivana. Ngunit nagulat na lamang siya nang maramdaman na umuusad na palabas ng parking space ang kotse nito. Teka, saan tayo pupunta? Walang sagot mula sa binata. Ano ba? Saan mo ba ako dadalhin? Dumiin ang tapak nito sa silinyador kaya bumirit sa kalsada ang kotse. Martin, ano ba? Ngunit tila bingi ang binata. Sa inis at sa takot na lalo itong magpabilis ng patakbo, ay pahalukip-kip na isinandal na lamang ni Ivana ang likod sa sandalan at mariing ipinikit ang mga mata. Nagising si Ivana sa malamig na dapyo ng hanging panggabi sa kanyang mukha. Saan ako? Anong nangyari at... Natigilan siya nang ma-realize na nasa tabing dagat sila at kasalukuyang humahampas ang alon sa dalampasigan. Narito tayo sa rest house ko. Come on, akyat tayo sa itaas. Binuksan ni Martin ang pinto ng kotse at inilahad ang palad sa kanya. Napipilitang tinanggap ni Ivana ang kamay nito dahil nangangalog sa nerbiyos ang mga tuhod niya. At bakit mo ko dinala rito? Maghihintay si Lance at... Don't worry, tinawagan ko na siya kanina sa CP ko habang patungo tayo rito at tulog na tulog ka. Hindi na siya maghihintay sa'yo. Pero bakit mo ginawa to? Si Aris, nasaan siya? Magagalit yun kapag nalamang iniwan ko siya at... Don't mind him, okay? Dahil pagkatapos nating mag-usap, talagang puputulin ko na ang lahat ng karapatan mong sumama sa kanya na lumabas. Makipagsayaw at makipagbulungan. Lalo na ang magpahalik sa pisngi habang nagsasayaw kayo. Nakita mo ah... At bakit hindi? Kayo lang naman ang binabantayan ko. Kaya nga kita dinala rito. Nahihirapan ako sa kasunod at kababantay sa'yo. At bakit mo naman ginagawa yun? Bakit? Pasugod na inilapit ni Martin ang katawan sa kanya. Napasiksik tuloy sa gilid ng kotse at sa ayos ay wala siyang kalaban-laban sa magiging kilos nito. Dahil nahahalata ko na pilit mong inilalapit sila sa kanya. At ikaw mismo, inilalapit mo rin ang sarili mo sa kanya, hindi ba? Ano ba talagang pakialam mo sa aming mag-ina? Wala ba? Ano nga? Napangisi si Martin. Anak ko si Lance, Ivana, hindi ba? Ha? Nagulat ka? Akala mo ba'y hindi ko alam? Paanong? Kamukha ko siya. Bukod doon, ibang sinasabi ng puso ko nang makita ko siya. Pero paano mong natitiyak na? Simple lang. Buwat sa mapusyaw na liwanag ng buwan, nabanaag ni Ivana ang paglamlam ng mga mata ni Martin. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Ha? Ang gabing yun na naging akin ka. Lasing ka nun. Ang alam ko'y wala kang alamat. Oo, lasing ako. Wala nga akong alam sa naganap dahil akala ko'y panaginip lang ang lahat. Ang mga yakap mo, ang mga halik mo, maging ang init ng iyong katawan, akala ko'y panaginip lang. Humapit ang mga braso nito sa baywang ni Ivana. Pero hanggang ako'y magising ng umagang iyon, nakadikit sa isip ko ang matamis na panaginip na yun. Pero inakala ko pa rin na hindi totoo. Dahil alam kong hindi ko yun magagawa sa'yo.
Sa isang inosenteng dalagita na ewan ko kung bakit minahal ko na noon pa man. Minahal mo ko? Kaya hindi kita magawang iwan ng gabing yun na mag-isang umiinom. Gusto kong makapiling ka ng matagal sa huling sandali, pero nauna akong nalasing. Nawala na ako ng kontrol dahil sa pagpipilit kong itago ang damdamin ko sa'yo. Pero paano mo natiyak ngayon na? Nagkita kami ni Chris sa US mga ilang buwan na, yung dati ninyong border. At nalaman ko mula sa kanya na nagkaanak ka pala sa pagkadalaga pagkaalis ko. Bigla kong naalala yung pulang mantsa sa kobre kama ko. Mula noon lalong nagulo ang isip ko. Lalong nabuo sa isip ko na hindi pa naginip yun. Bigla ko tuloy na-realized kung gaano ko katagal dinaya ang sarili ko sa paghahanap ng mga babaeng mamahalin. Pero hindi ko matagpuan. Kaya pala ikaw pa rin ang hinahanap ko. That boyish girl na lihim kong minahal noon, bagamat kontrol na kontrol ko ang aking sarili. Umupa ako nang susubaybay sa'yo dito sa Pilipinas. Inalam ko ang bawat galaw mo at pinahalukay ko ang naging buhay mo mula nang umalis ako. And I found out na walang ibang naging lalaki sa buhay mo kundi ako lang. Martin! Paano pa siya magkakaila? I love you, Ivana. Hindi ko nga alam kung paano magsisimula para mabawi ko kayong mag-ina ko. Kaya sa unang pagkakataon na nakalapit ako kay Lance, sinamantala ko yun. Sinadya mong kunin ng bata? Hindi, nagkataon lang talagang napalayo siya sa inyo kaya sinundan ko siya. Labis akong nasasabik sa kanya kaya inisip kong makasama muna siya ng solo. Mahal mo ako? Sobrang minahal, Ivana. Hindi ako natatahimik sa Amerika noon dahil lagi kong napapanaginipan ng gabing yun. Kaya siguro kami nag-break ni Cindy dahil nanlamig ako sa kanya. Ganoon din sa ibang babaeng nakilala ko. Pero bakit hindi ka bumalik agad? Dahil hindi ko alam kung mahal mo ako. Martin! Lunod sa kagalakan ng kanyang puso. Hindi pala nasayang ang kanyang pag-asam. Ivana, mahal na mahal kita. Saka nito tinawid ang pagitan ng mga labi nila. Akmang tutugunin ni Ivana ang halik nito. Sandali! Bigla niya itong naitulak. Kung totoo ang sinasabi mo, sino si Janine sa buhay mo? Bakit noong umalis ka hindi ka kaagad nagpaalam at hindi ka rin nagpakita agad nung bumalik ka? Hey, isa-isa lang, okay? Si Janine, pinsan ko. Kaya ako umuwi noon sa Amerika, nagkasakit si Papa. At akala namin hindi makakaligtas sa isinagawang operasyon sa puso niya. At kaya hindi agad ako nagpakita noong bumalik ako. Nagpatulong kasi si Janine na magkabalikan silang mag-asawa. Siya ang may kasalanan kaya sila nagkahiwalay. At dahil ayokong magahol sa oras sa pagbabalik ko sa inyong mag-ina, minabuti kong tapusin muna ang problema niya saka bumalik sa inyo. Totoo? Anong patunay ang gusto mo? Muling lumapit ang mga labi nito sa mga labi niya. Kiss me once more? Napangiti si Martin. Sure, at hindi lang kiss ang gagawin ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Kinabahan siya. Walang babalang kinarga ni Martin si Ivana. Pagkuway pumasok ito sa rest house sa kabila ng kanyang pagdili. Nang sumapit sila sa ikalawang palapag, isang silid ang pinagdalhan nito sa kanya. At doon, ibang klaseng patunay ang ipinadama sa kanya ni Martin at hindi niya iyon tinanggihan. Mahal na mahal din kita, Martin. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko at wala nang iba. Buong pusong wika ni Ivana. Buong gabi na sinulit nila ang pagkamis nila sa isa't isa. At napakasaya ni Ivana dahil sa wakas ay magiging buo na silang pamilya. Ilang araw pa ang lumipas ay mahinahon na kinausap ni na Ivana at Martin si Lance tungkol sa pagkatao ng kanilang anak. Inamin nila dito na si Martin ang daddy nito. Akala ni Ivana ay magtatampo ito sa pagtatago niya dito ng totoo noon. Ngunit labis ang kasiyahan ni Lance sa nalaman. Masaya ito na si Martin ang daddy nito. At syempre, proud ang bata na ipakilala sa mga classmates nito na mayroon siyang daddy. Makalipas pa ang ilang buwan ay idinaos na ang engrandeng kasal ni na Martin at Ivana. Napakasaya ng lahat, lalo na ng mag-asawa. Dahil sa wakas, magiging ganap ng buo ang pamilya nila. At ipinapangako nila sa isa't isa na gagawin nila ang lahat para maging masaya silang pamilya. Ngayon ay magkatulong na ang mag-asawa sa kanilang mga negosyo. Pero kahit na busy sila ay hindi nawawala ang pangako nila sa kanilang anak na si Lance sa kanilang family day tuwing Sunday. Kung saan sama-sama silang nagsisimba pagkatapos ay mamasyal at diretso sa kanilang rest house. Sinusulit nila ang bawat oras na kasama nila ang kanilang anak.
Bumabawi din si Martin sa mga taon na hindi niya ito nakasama. At super close silang mag-ama na labis naman na ikinatuwa ni Ivana. Wala na siyang mahihiling pa sapagkat meron na siyang mapagmahal na asawa at malambing na anak. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series stories na nais ko pang ihandog sa inyo. Maraming salamat po.